beloved Boss Mike Cervera. Tuloy, ito na mga kababayan. Oo, na-arraign na itong si Tevez na inaakusahan ng napakaraming kasong karumal-dumal na gawain. Nagsisimula na sa Hulyo ang pagdinig sa patong-patong na kaso laban kay expelled Congressman Arnie Tevez. Kanina, humarap ang dating mambabatas sa kanyang unang arraignment mula ng inaresto at dineport ng Timor-Leste. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. If an accused in a criminal case. No, ito rin. Hindi rin ba kayo nagtataka dito sa abogado na to? Lahat ho ng mga kampo ni Digong, mga kababayan, lahat ng kaalyado ni Digong na mga kriminal. Opo, ha? Abay mga kababayan, ito tagapagtanggol eh. Kaya ako bilib na bilib dito. Oo. Kay Topacio. Siguro mga kababayan ito na yung pinagkakakitaan ng gusto eh. Mukhang ito ho yung itong pagtatanggol sa grupo, sa kampo ni Duterte ng mga kriminal, abay dito na yumayaman to eh. Ano po? Malaki yata ang hinihinging acceptance fee eh. Tuloy, Topacio. Bilib na bilib ako sa'yo. Saludo! Refuses to enter a plea, then the court will enter a plea of not guilty on behalf of that accused. Mismong korte na ang naghain ng not guilty plea para kay expelled Congressman Arnie Tevez. Ayaw mga kababayan. Sabi ng korte, tanong, guilty or not guilty? Ayaw ho kumibo? Oo. Ayaw kumibo ni Kalbo, mga kababayan. Kasi daw mga kababayan, ang dahilan daw nila, bilang pagprotesta. Putik na yan, meron pa silang nalalamang gano'n, mga kababayan. Yan po ang kaibahan kasi, kung bakit tumagal itong si Tevez. Bakit? Yan po ang impluwensya ng kapangyarihan at impluwensya ng kwarta. Kapag ka marami kang kwarta, mga kababayan, talagang iba ka. May ibabayad ka sa abogado, may panunuhol ka, pwede kang pumunta kahit saan, di ba? Tulad niyan, nagtago saan? Timor-Leste. Ano nangyari mga kababayan? Di ba? Bida-bida pa siya. Panay live pa niya eh. Live pa siya ng live nung nakaraan, di ba? Ano nangyari? Pinagtanggol pa ng mga vlogger ni Digong yan. Pinagtanggol ni Banat Bay at yung mga aso nila. Opo, lahat ng mga vlogger ng mga yan, mga kababayan, pinagtatanggol yung kalbo na yan eh. Biruin nyo, saan kayo nakakita ng matinong tao uli? Tanong ko. Saan kayo nakakita ng matinong tao na pinagtatanggol yung pinaghahanap ng batas at inaakusahan ng sandamakmak na krimen na ginawa? Hindi lang basta krimen, kundi pagpatay. Mga kababayan, pagtatangkang pagpatay, pagtatangkang pagpatay, at marami pa ho. Iba, hindi lang ho isa. Maraming kaso yan, mga kababayan. Tevez, tumanggi kasi siyang magbigay ng sariling plea kaninang umaga nang humarap siya sa Manila Regional Trial Court. Ayon sa kanyang abogadong si Ferdinand Topacio, simbolo ito ng kanilang paninindigan na mali ang ginawang pag-aresto at pagpapadeport kay Tevez. Yun, kita nyo? Walang pagkakaiba, mga kababayan. Kung kay Digong, mga kababayan, kini-question nila yung pagpapadala sa dahig sa ICC. Ito naman, mga kababayan, pinabalik. Ito pinabalik Di ba nagre-request kayo, nalitisin ang mga Pilipino dito sa korte ng Pilipinas? Ngayon, mga kababayan, ito, si Kalbo, mula sa Timor-Leste, kinuha, ibinalik ng gobyerno mismo ng Timor-Leste. Eto, binulungan lang ng ganito ni Pangulo. Mr. President. Si Tevez ay gusto kong arborin eh. Pwede bang arborin yan? Mga kababayan, kinabukasan, hinuli ng ng Bureau of Immigration.
ayun mga kababayan, pinauwi ng Pilipinas para dito harapin yung kaso. Ngayon, bakit nagrereklamo? Ang tanong ko. Bakit nagrereklamo itong grupo ng mga Duterte samantalang gusto nyo na ang Pilipino ay huwag dalhin sa ibang bansa bagkus iharap sa korte ng Pilipinas, inang-ina nyo? Di po ba? Hindi nga talaga natin alam kung ano talaga gusto ng mga to eh. Si Digong, hinuli ng Interpol. Galit na galit kayo kasi gusto nyo iharap dito sa Pilipinas. Dito litisin. Tapos ngayon, gumawa ng kaparaanan ng gobyerno. Itong isang Pilipino na na-expelled sa pagiging congressman. Congressman, walang pagkakaiba kay Digong. Nagtago dahil may kaso. Anong ginawa? Pinabalik para iharap sa korte ng Pilipinas. Galit pa rin kayo! Kininayo! Hindi ko na, ako mga kababayan, nalilito na ako sa mga gonggong na to. Hindi na alam, mga kababayan, kung ano talaga ang gustong gawin ng gobyerno na to. Sigaw kayo ng sigaw, gusto nyo, bawat Pilipino na nasasakdal sa bansang ito, lilitisin dito. Ngayon, kinuha itong kalbo para litisin sa Pilipinas, galit pa rin kayo. Ay, saan ba talaga tayo lalagay, mga kababayan ko? Ngayon, tanong ko, mga kababayan sa nakakaunawa, tanong ko sa mga nakakaunawa, kung kayo si Pangulo, saan nyo ilalagay ang sarili nyo? Di ba? Saan nyo ilalagay ang sarili nyo kung kayo si Pangulong Bongbong Marcos? Sigaw sila ng sigaw. Ibalik nyo ang tatay namin sa Pilipinas. Doon nyo litisin kasi may korte naman. Ganun sila, mga kababayan, nag-iiyakan. Tapos etong si Kalbo, si Tevez, abay, kinuha saan? Sa Timor-Leste. Ang gobyerno ng Timor-Leste mismo ang nagpabalik, mga kababayan. Sabi, kinidnap daw. Putik na yan, saan ba talaga lalagay ang gobyerno sa inyo? Kininayo amin na talaga. Grabe, no? Mga baliw eh. Mga baliw, mga kababayan. Mga baliw. Ito na, bawal daw magmura, mga kababayan. Kasi may warning na naman ulit si Lolo Whitey. Sa totoo lang, bawal magsalita ng masama. Kaya mga kababayan, Lolo Whitey, kung ano man yung nasabi kong masama, joke lang. Is tayo, joke lang. Tuloy. Mula sa Timor-Leste, Dahil nga po hindi sinunod ng gobyerno ng Timor-Leste yung writ of habeas corpus na inisyu ng Tribunal de Recuersos. Ayan, mga kababayan, ang binabanatan na ho nila ay Timor-Leste, Baka sabihin nyo, kasalanan naman ni Pangulong Bongbong. Siyempre, yung mga gunggong ng mga vlogger, ibinubunton kay Pangulong Bongbong. Pero galing na mismo sa abogado na ang may kasalanan daw ay yung gobyerno ng Timor-Leste. Maliwanag yan. Oo, di ba? Recursos ay iimbestigahan po ng Parliament of Timor-Leste kung bakit po tinurn over sa Philippine government si Ginoong Tevez. opisyal nang magsisimula Kita nyo, questionin pa daw mga kababayan ng mga opposition siguro doon sa Timor-Leste, no? Yung mga nababayaran daw ni ni Tevez. Kita nyo mga kababayan ko, yung bang pagpapahatid dito sa bansa natin at taga dito naman, si Tevez at dati Hong Congressman na na-expelled, mga kababayan. Aba mga kababayan ko kini-question pa nila Kaya nga, ang tanong dyan saan ba talaga tayo lalagay? Di ba't ang gusto ng mga DDS
ay litisin ang bawat Pilipino na nakagawa ng kasalanan sa bansang ito. Ngayong pinabalik si Kalbo para litisin dito sa Pilipinas at harapin ang mga kasong sinasakdal sa kanya, inaakusa sa kanya, abay galit pa rin sila. Di po ba? So kay Digong, hindi kayo galit. Hindi kayo galit. Pagka ibang tao, galit kayo. Ganun ba yun? Walang niya kayo. Hindi ko na ba maintindihan kung ano ba talaga katwiran at mga pananaw nyo sa buhay, ano? Ang trial ni Teves sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Ayon sa korte, nakitaan si Teves ng ilang heavy ammunition firearms. Hindi lang ho yung illegal possession of firearms ang kaso niyan. Meron pang frustrated murder, attempted murder. Naku, dami mga kababayan. Oh. Kabilang na ang isang M14 rifle, isang M16 at isang M6 rifle. Sa kabila ng isinagawang arraignment kanina, mayroon pang patong-patong na kasong haharapin si Teves sa ibang Grabe. local courts. Mahigit 10 counts of murder, 13 counts of frustrated murder, and another 4 counts. Yan mga kababayan. Oh. Naku, grabe. Oo. Ayan, frustrated murder. Oo, murder. Branch 51. Frustrated murder, Manila RTC Branch 51, attempted murder, Manila RTC Branch 51, ano pa? Ano pa? Per case, Manila RTC Branch 12, per case ng Manila RTC Branch 15, Bayawan RTC Branch 63, naku, grabe, ang dami. Basta, napakaraming kaso nito. Of attempted murder. Bukod pa riyan, nahaharap din siya sa reklamong paglabag sa Terrorist Financing, Prevention and Suppression Act. Grabe, terrorist financing, financier ng mga terorista. Sangka pa mga kababayan. Kung inyong matatandaan, maraming atraso yan at maraming mga issue. Opo, gambling lord, drug lord, mga kababayan. Ang tanong, eto, Aling Roda, bakit kaya etong si Teves ay nakaligtas nung panahon ng tukhang? Ito po mga kababayan ay isang patunay na etong sinagawang oplan tukhang, sinagawang ordinansa ni Digong ay eto'y fake talaga. Oo. Itong drug war, ni Digong mga kababayan ay masasabi talagang peke. Kasi kung totoo yan, kahit kaalyado mo yan, si Teves, dapat nanagot yan. Bakit hindi? Ang tanong. Diba? Katropa. Basta katropa, lalagpas ka. Diba mga kababayan? Tuloy. Sabi ni Rowena, tuloy-tuloy mo na ang video. Sige. Nakaschedule na sa July 29 ang unang hearing ni Teves na inaasahang aandar ng 2 taon. Ayon sa legal team ni Teves, handa sila sa haharaping mga paglilitis. Kita nyo naman si Topacio, papikit-pikit lang yan ha. Pero malaki na kinikita niyan. The evidence, they will speak for themselves at ready. Ay, congratulations kay Maestro Paul. Meron na ho siyang silver play button. Uy, sana all. Maestro Paul! Bakit wala ka kahapon? Hindi ka daw nila nakita ron. Parehas ba tayong hindi naimbitahan? Pero walang pagtatampo sa ating dalawa, Maestro Paul, alam mo yan. Di ba? Kapag ka tayo hindi naimbitahan, walang pagtatampo. Basta tuloy-tuloy ang laban. Pasok! Hindi naman po kaming gawin yun at ipresenta sa korte when the time comes and as the cases roll on. Nagpasalamat naman si incoming Negros Oriental Congresswoman Janice Degamo sa NBI sa aniyay unwavering commitment nito sa proseso ng pagdinig sa mga kasong kinahaharap ni Teves. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang asawa na si Governor Rowell Degamo. Yan mga kababayan, yung bagong panalong gobernador, mga kababayan, ay yan ho yung itinuturong mastermind si Teves sa pagmasaker. Bali 10 katao po. Baka nga may karagdagan pa 10 katao ho yung minasaker nila na kinakampihan ng mga DDS, vlogger at kampo ni Digong. Ganyan ho, mga kababayan. Para nga bang sinasabi na laban ng kabutihan sa kasamaan. Ngayon, mga kababayan, ang sigaw nila, baliktad na. Sila daw ang mabuti.
paano kayo naging mabuti kung ang inyong kinakampihan, kung hindi manggagahasa, kung hindi mamamatay tao, kung hindi magnanakaw, ay katulad nito! Di po ba mga kababayan ko? Saan na ang katotohanan? Saan ang hustisya? Saan ang kabutihan? Kung ang inyong pinapanigan ay puro masasamang tao yan. Diba? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!